Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Magandang gabi sa inyo, Papa Dudut, at sa libo-libo ninyong mga tagapakinig. Isa ako sa mga adik sa inyong programa at halos gabi-gabi akong nakikinig sa inyo. Kaya gusto ko na rin pong i-share ang kwento ng buhay ko. Tawagin nyo na lamang po ako sa pangalang Maya. 21 years old ako at nakatira ngayon dito sa Cainta, Rizal. Simulan ko na lang ang istorya ko. Noong unang magkakilala kami ng boyfriend ko. Tawagin nyo na lamang po siya sa pangalang Patrick. Sa Facebook kami unang nagkakilala ni Patrick. Pinakilala siya ng kaibigan ko. Noong nag-comment siya sa picture ko, Papa Dudut. Ang gwapo niya sa profile picture niya. Kaya dahil doon ay tiningnan ko kaagad ang profile niya. Kasama na ang mga pictures, Papa Dudut. Parang nagka-crush agad ako kay Patrick pero hindi ko siya pinapansin sa tuwing magko-comment siya sa mga picture ko. Gusto ko siyang i-add pero hindi ko magawa kasi nahihiya ako noon. Pero noong lumipas ang isang linggo ay nagulat ako na in-add niya ako. Kaya in-accept ko kaagad, Papa Dudut. Doon nagsimula ang lahat. Nagsimula kami sa chat hanggang sa hiningi na niya ang cellphone number ko na binigay ko naman. Simula noon ay lagi na kaming magka-text o magka-chat sa Messenger, Papa Dudut. Sobrang sweet ni Patrick sa akin hanggang sa nagtapat siya na kung pwede daw ba siyang manligaw sa akin. Pumayag naman ako. Kahit malayo kami sa isa't isa, Papa Dudut. Nandito kasi ako sa Maynila habang siya naman ay nasa Bacolod. Isang araw ay nagtampo naman ako sa kanya dahil hindi siya nag-online noon sa takdang oras na usapan namin. Nagtatampo ako sa iyo kasi hindi ka nag-online sa usapan natin. Pahayag ko sa kanya habang nagvi-video call kami noong sandaling yon. Agad namang humingi ng dispensa si Patrick sa akin. Sorry Maya, may emergency lang kahapon sa bahay namin kaya hindi ako nakapag-online. Hindi naman kita ma-text kasi wala akong load. Hindi naman ako makakapag-load kasi wala din akong pera kahapon. Umutang na nga lang ako sa best friend ko para makapag-rent lang ng computer Paliwanag niya sa akin. Oo talaga? Sabi ko sa kanya na may halong pagdududa. Huwag ka nang magtampo sa akin. Isang araw lang naman akong hindi nakapag-chat sa iyo Basta sa susunod, tawagan mo na lamang ako o i-text kapag hindi ka makakapag-Skype. Ang tagal kong naghintay sa iyo kagabi. Naabutan na ako ng pagsasara ng computer shop. Kwento ko sa kanya. Sana sagutin mo na ang panliligaw ko sa iyo. I promise na sasaya ka sa piling ko. Mararamdaman mo ang kasayang hindi mo pa nararanasan sa buhay. Pangungumbinsi pa sa akin ni Patrick na sagutin ko na siya. Paano mo naman nasabi yan hindi pa nga tayo nagkikita sa personal. Panay camera at computer lang ang kaharap natin. Panunubo ko sa kanya. Hindi magiging hadlang sa pagmamahalan natin kung magkalayo tayong dalawa. As long as nagmamahalan tayo at nagtitiwala sa isa't isa. Wala tayong magiging problema. Pahayag niya sa akin. May tanong ako sa iyo, Patrick. Gaano ka kaseryoso sa panliligaw mo sa akin? Usisa ko sa kanya. Mahal kita. Yun kasi ang sinasabi ng puso ko at isipan ko, Maya. Huwag ka nang magduda o mag-alinlangan sa akin. Pakiusap niya noon sa akin. Nag-isip-isip ako noon. Pagkatapos ay may tinanong ako sa kanya. Teka, ano na nga palang date ngayon? Nagulat naman siya sa tanong ko. Pero sinagot pa rin niya yon. June 1, 2019.
Kung ganon, ilang buwan ka na rin nanliligaw sa akin? Magtatatlong buwan na. Sa June 21 to be exact, respond agad ni Patrick sa akin. Ganong ba? Sige na nga, sagot ko. Lalo namang nagtaka si Patrick sa sinabi ko. Ha? Anong sige na nga? Tanong niya. Napahagikik naman ako noon sa sandaling yon. Ang sabi ko, sinasagot na kita. Tayo na ng dalawa. Ikaw boyfriend na kita. Habang ako girlfriend mo na. Ano, masaya ka na ba? Sabi ko. As expected, ay tuwang-tuwa noon si Patrick sa sinabi ko. OMG Maya, masaya. Masayang masaya ako. Grabe, hindi ako makapaniwala. Dream come true to. Thank you. Thank you talaga. I love you. Sabi niya. Pagkatapos ay nag-flying kiss pa siya sa akin sa aming video call. Ayan ha, tinupad ko na ang pangarap mo. Sana pahalagahan mo ako at tuparin mo yung mga pinangako mo sa akin, sabi ko. Agad namang tumango ang bago kong boyfriend bilang sagot. Siyempre naman, may isa akong salita Maya. Ako sigurado ako bebe ko, hindi ako makakatulog dito mamaya sa kakaisip sa eksena nating ito ngayon, sabi niya. Sana'y dumating na ang araw na magkasama na tayong dalawa. Request ko naman sa kanya. Don't worry, sisikapin kong pumunta dyan sa Maynila para makasama ka. Yun naman ang paninigurado sa akin ng aking boyfriend, Papa Dudut. Hindi na ako nagdalawang isip pa na sagutin si Patrick noong mga panahong yon. Dahil aaminin kong mahal na mahal ko na rin siya. Hindi ko rin alintana ang long distance relationship namin. Dahil alam kong mahal na mahal namin ang isa't isa. Pero tulad nga ng ibang relasyon ay hindi rin kami exempted sa away at tampuhan. Ngunit sa kabuuan ay naging masaya naman ang relasyon namin ni Patrick. Pero Papa Dudut, paglipas ng ilang buwan ay nagsimulang maging malungkutin na si Patrick. Madalas ko siyang tanungin kung bakit. Pero palagi niyang iniiba ang usapan. Palagi niyang sinasabi na okay lang siya at wag daw akong mag-alala. Samantala, dumating ang panahon na napagpasyahan namin ni Patrick na magkita na sa unang pagkakataon. Kaya bago mag-VP ay ako na ang umuwi ng Bacolod para magkita kaming dalawa. Doon ay tumira muna ako pansamantala sa aking tiyahin. At doon ay naikwento ko kay Aling Lita ang tunay na dahilan ng pagpunta ko sa Bacolod. Ikaw ha, Maya ha, umaharot ka na. Binaling ka na sa akin ng nanay mo. Tapos heto ka, paano kung mapahama ka? Diyan sa pakikipag-date mo, usisa niya sa akin. Isang araw nang sabihin ko sa kanya na magde-date kami ni Patrick ng araw na yon. Don't worry Aling Lita, mabait po si Patrick. Safe po ako sa kanya. Paniniguro ko naman sa kanya. Natawa na lamang habang napapailing si Aling Lita sa akin. 2 araw ka pa lang dito sa Bacolod, puro lakwat siya na ang nasa isip mo. Teka, anong oras ba ang uwi mo? Usisa pa niya sa akin. Bago po 6 ng gabi, nandito na po ako sa bahay. Sagot ko naman sa kanya. Maya-maya ay dumating na si Patrick sa bahay para sunduin ako. Pinakilala ko naman siya sa aking tiyahin at naging magkasundo naman sila kaagad. Ilang buwan na kayong may relasyon? Narinig kong usisa ni Aling Lita sa aking boyfriend. Mag-6 na buwan na po Aling Lita. Pero first time pa lang po naming magkita ngayon, magalang na sagot ni Patrick sa kanya. Paano nangyari yun? Naguguluhang wika pa ni Aling Lita. Sa puntong yon ay ako na ang tumugon. Sinagot ko po siya sa pamamagitan ng video call sa Messenger. Noong nasa Maynila pa ako. Kayong mga kabataan talaga, parang baliwala na lang sa inyo ang panliligaw. Pailing na lamang si Aling Lita habang sinasabi niya yon. Pagkatapos noon
ay ipinagbili na ako ni Aling Lita kay Patrick. Ingatan mo siya. Huwag mong saktan o paiyakin. Nangako naman ang boyfriend ko na ako lamang ang mamahalin niya, Papa Dudut. Naging masaya naman ang unang pagkikita namin ni Patrick. Noong araw na yon ay nilibre niya akong kumain sa mall at nanood din kami ng sine. At tulad ng napag-usapan ay maaga rin kaming umuwi, pero hindi na niya ako nahatid noon sa bahay, Papa Dudut. Nakakapansin ako ng kakaiba kay Patrick noong araw na yon, na para bang malungkot siya o may iniindang sakit na kung ano. Tinatanong ko naman siya kung okay lang siya, pero hindi niya ako sinasagot. At sa halip ay nilalambing na lamang niya ako. Pero noong pag-uwi namin ay nagpahabol ng text sa akin si Patrick na siyang nagpaiyak ng puso ko. Dahil doon ay hindi na ako nakatulog hanggang kinabukasan, Papa Dudut. Samantala, isang araw ay may ipinagtapat si Patrick sa akin na siyang nagpagimbal sa akin. Maya, sorry, pero nakabuntis ako. Nahihiyang umamin sa akin ang boyfriend ko. Alam niyang magre-react ako agad at hindi nga siya nagkamali dahil bigla akong nanlumo at nagalit at the same time. So pinagtaksilan mo ko? Ganon ba, Patrick? Kontra ko sa kanya. Aksidente ang lahat, Maya. Hindi ko sinasadya. Hindi ko siya mahal. Yon ang giit niya sa akin. Pero kailangan ko siyang panagutan. Pahayag pa niya sa akin. Sa pagkakataong iyon ay hindi ko na napigilang tumulo na pala ang luha ko. Ibig sabihin pa niyan, hihiwalayan mo na ako? Hindi ko pananagutan. Yang nabuntis ko, seryoso niyang sabi sa akin. Kawawa naman yung bata, sabi ko sa kanya. Anong gusto mo? Panagutan ko yon? Pakakasalan ko yon? Manunubok niya sa akin. Sana nag-isip ka ng maraming beses bago mo sinipingan niyang babae na yon, Patrick. Alam ko ba? Akala ko ba mapagkakatiwalaan ka? Bakit ka nagtaksil sa akin? Medyo hysterical na ako noong mga sanggaling yun. Wala namang masabing iba si Patrick, kundi sorry. Huli na ang lahat, Patrick. Sinaktan mo ako, Patrick. Alam mo ba kung gaano kasakit yung ginawa mo sa akin? Pinagkatiwalaan kita. Minahal kita ng sobra-sobra. Tapos, heto ka, bigla ko na lang nalaman na may pananagutan ka na sa iba, Patrick. Nasayang lahat ng pagtitiwala ko sa iyo. Disappointed na pahayag ko sa kanya. Hindi naman kumibo si Patrick sa sinabi ko. Pero alam kong bagsak na bagsak ang kanyang kalooban noong mga sandaling yon. Alam ko, Patrick, kahit na ano pang sabihin mo, iiwan mo pa rin ako. Kahit napigilan pa kita, alam kong pananagutan mo yang babaeng yon. Kaya sige na, Patrick, bakit hindi mo na ako diretsahin pa? Sabihin mo na sa akin na makikipaghiwalay ka na sa akin. Hindi, Maya. Hindi ako makikipaghiwalay sa'yo, sabi niya. Huwag mo na akong paasahin pa. Sige, kung hindi mo kaya makipaghiwalay sa akin, ako na ang makikipaghiwalay sa'yo, Papa Dudut. Doon ko lang na-realize na kaya pala malungkot si Patrick dahil sa pangyayaring yon. Hindi ko naman matanggap yon at doon na tumulo ang luha ko. Iyak ako ng iyak noon at hindi ko akalain na magagawa ni Patrick yon. Pinagtaksilan ako, Papa Dudut. Patuloy akong kinukulit noon ni Patrick, pero nakakatikim siya ng masasakit na salita sa akin. Doon lang ako nakaramdam ng sobrang sakit dahil sa pag-ibig. Mahirap palang tanggapin ang katotohanang anumang oras ay pwedeng mawala ang taong mahal mo. Kapag lumapit na ang makamandag na tukso, Papa Dudut, hindi ako tinigilan ni Patrick kahit nahiwalay na kami.
Nagkaroon pa nga kami ng pagkakataon na mag-usap. Nung bumalik ako sa Maynila, sinundan pala niya ako. Pero nagmatigas ako. Hindi ko na sinagot ang mga text at tawag niya sa akin. Lahat ng komunikasyon namin ay tinanggal ko na. Kaso, hindi pa rin ako tinigilan noon ni Patrick. Sa kabilang banda, sa kabila ng pilit na pag-move on, ay hindi ko pa rin magawang kalimutan si Patrick. Dahil alam ko sa sarili ko na mahal ko pa rin siya. Tumawag nga pala si Patrick kanina. Nagkausap kami, pahayag sa akin ni Aling Lita. Pagkaraan ng ilang beses kong ni-reject noon ang tawag ni Patrick sa akin. Talaga po? Ano pong sabi niya? Usisa ko naman. Pinagsabihan ko siya. Natigilan ka na niya. Pero ayaw niya. Sabi niya sa akin, hindi raw pala sa kanya. Yung pinagbubuntis ng babae, kwento sa akin ni Aling Lita. Nagulat naman ako sa aking narinig. Sinabi po niya yon. Tanong ko. Tumango siya bilang sagot. Hindi ako naniniwala doon. Sinabi lang niya yon para makipagbalikan ka sa kanya. Hay nako Maya, sinaktan ka na ng lalaking yon. Kaya huwag ka nang makipagbalikan pa sa kanya. Yun naman ang naging reaksyon ng aking tiyahin. Pero Aling Lita, kung hindi niya pala anak yon, muli akong nabuhayan noon ng pag-asa. Nakita ko naman ang disappointment sa mukha ng aking tiyahin. Gusto mo siyang balikan? Sige, balikan mo siya. Pero huwag kang iiyak sa akin na keso sinaktan ka ulit ng lalaking yan. Anak man niya yon o hindi, hindi pa rin maitatanggi na sinaktan ka niya. Sinaktan niya ang kalooban mo. Basta, Maya, bahala ka sa buhay mo kapag nakipagbalikan ka pa sa lalaking iyon, sabi pa niya sa akin. Samantala, isang gabi ay isang tawag mula sa bagong numero ang aking natanggap. Nagtataka ako kung sino yon, pero nagpasya pa rin akong sagutin ang tawag. Yun pala ay galing ang tawag sa kapatid ni Patrick na si Pia. Pwede ka bang makipagbalikan kay Patrick? Pakiusap niya sa akin. Siyempre nagulat lamang ako sa narinig ko. Kaya hindi ako nakakibo kaagad. Mahal na mahal ka ng kapatid ko Maya, pagpapatuloy pa niya. At paano niyo naman nasabi yan? Curious kong tanong. Agad naman nag-respond si Pia sa tanong ko. Hindi sa nakikialam ako, pero kasi nakikita at nararamdaman ko na mahal ka ng kapatid ko. Alam mo ba, simula nung hiwalayan mo siya, hindi na siya naging masaya pa, Maya. Yung tungkol doon sa nabuntis niya. Hindi si Patrick ang nakabuntis sa kanya. Pinako lang pala sa kanya yung bata. Maya, maniwala ka sa akin. Wala na siyang pananagutan para sa iba. Pero hindi ibig sabihin noon, makikipagbalikan ako sa kapatid mo. Pahayag ko naman. Pero bakit naman? Usisa pa niya sa akin. Sa puntong iyon, ay inamin ko na sa kanya ang totoo. Masyado kasi ako nasaktan sa ginawa ng kapatid mo. Kaya hindi ganun kadali ang makipag-ayos sa kanya. Ngunit hindi pa rin sumuko noon si Pia. Patawarin mo na si Patrick. Ako na mismo ang nakikiusap sa iyo kung gusto niyang patawarin ko siya. Siya mismo ang humingi ng tawad sa akin. Hindi yung pinapasabi pa niya sa kapatid niya. Sinabi ko sa kanya ang aking demand. Sige, patawag ko siya sa iyo. Pero sana mapatawad mo yung kapatid ko, Maya. Maniwala ka, mahal na mahal ka niya. At sinabi niya sa akin na ikaw lang daw ang mamahalin niya hanggat nabubuhay siya. Pangungumbinsi pa sa akin ang kapatid ni Patrick, Papa Dudut. Halos hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Kakaisip kong patatawarin ko ba si Patrick o hindi na. Hanggang sa pumunta
ang mga kaibigan kong sina Joy at Ria. At doon ay humingi ako ng payo sa kanila kung kailangan ko pa ba siyang patawarin at mahalin ulit. Sabi nila ay nasa akin pa rin daw ang desisyon. Iyak na lamang ako ng iyak sa harapan nila kasi sobra talaga akong nasaktan sa nangyari, Papa Dudut. Ganun pala kasakit ang magmahal. Samantala, isang araw, isang tawag mula kay Patrick ang aking natanggap. Akala ko pupunta ka sa graduation ko. May halong pagtatampo ang boses ni Patrick nang makausap ko siya. At sino naman ang may sabi sa'yo na pupunta ako? Kontra ko sa kanya. Sana mapatawad mo na ako sa mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Hiling niya sa akin. Pinagtaksilan mo ko, Patrick. Kahit ba hindi mo nabuntis yung babaeng yon, may nangyari pa rin sa inyo. Hindi naman siguro ipapako sa'yo ng babaeng yon ang anak niya. Kung hindi ka nakipagsiping sa kanya, pahayag ko sa kanya. Sinalo ko siya na nahihirapan pa akong patawarin siya noong mga oras na yon. O, nagkamali ako, inamin ko. Pero pinagsisihan ko na yon. Kawawa naman ako sa iyo. Sobra na akong nagsisisi sa ginawa kong yon. Kaya heto ako at humihingi ng tawad sa iyo. Sige, tanggap ko na. Hindi mo ako basta-basta mapapatawad. Pero sinasabi ko sa iyo, gagawin ko pa rin ang lahat para mapatawad mo ako, sabi niya. Kaya heto ka. Madalas mo akong kulitin, sabi ko sa kanya. Pero deep inside, aaminin kong nakakaramdam na rin ako ng pagkaawa kay Patrick. Ayaw kong mawala ka sa akin. Mahal na mahal kasi kita. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag tuluyang ka nang nawala sa akin. Sana, Maya, nakikiusap ako sa iyo. Bigyan mo pa sana ako ng pangalawang pagkakataon. At nangangako ako sa iyo, hindi ko na yon uulitin pa. Maya, please, pagmamakaawa pa niya noon sa akin. Hindi ko masasabi kung kailan kita mapapatawad. Basta isa lang ang sigurado, mapapatawad din kita. Kapag tuluyan nang naghilom ang mga sugat ko dahil sa iyo. Pero hindi pa sa ngayon. Pasensya na, pag-amin ko naman sa kanya. Maya, naiiyak niyang sabi sa akin. Huwag ka nang umiyak. Parang hindi ka lalaki, Patrick. Tahan na. Magpakalalaki ka. Hindi na dadaan yan sa pag-iyak. Sikad ko pa sa kanya. Kung ako sa'yo, unahin mo muna ang sarili mo. Asikasuhin mo na yung paghahanap ng trabaho. Hayaan mo muna ako. Kasi kung sa akin ka lang magpo-focus, hindi ka makakabangon agad. Sige na, Patrick, magpakatatag ka para sa akin. Yun na lamang ang sabi ko noon sa kanya. Pero Papa Dudut, dumating din ang araw na lumambot at sumuko ulit ang puso ko. Kaya pinatawad ko na nga si Patrick. Naging kami ulit at naging masaya naman kami. Kahit na paminsan-minsan ay pinag-aawayan pa rin namin ang nakaraan niya. Pero mabilis mawala ang tampuhan dahil sadyang malambing si Patrick. Samantala, palagi kaming nagkikita. Simula noong magdesisyon siyang tumira na sa Maynila. Nakatira na din ako noon sa Maynila kasama ang mga kaanak ko. Kaso, isang araw ay isang katotohanan ang aking biglang natuklasan. At narealize ko na hindi ko pa pala lubos na kilala si Patrick. Sinungaling ka, Patrick, bungad ko noon sa kanya. Sinungaling? Pero bakit? Nagtatakang wika ni Patrick sa akin. Sa puntong yon ay pinagtapat ko sa kanya ang aking natuklasan. Yung anak ng ex mong si Ivy. Sinabi mo hindi mo yun anak. Kontra ko sa kanya. Hindi ko naman yun anak, insist niya sa akin. Nag-init lalo ang aking ulo. Pwede ba? Huwag kang ngang magsinungaling sa akin. Anak mo yang bata.
aksidente ko nabuksan yung Facebook account mo nung isang araw at nabasa ko yung message ninyo ng ate mo, Pia. Nakita ko din yung mga litrato ng anak ni Ivy. Kamukhang kamukha mo, Patrick. Anak mo talaga yung bata. Gate ko naman sa kanya. Samantala, napabuntong hininga muna si Patrick bago ipagtapat niya sa akin ang totoo. Oo, anak ko nga yung bata. Bakit ka nagsinungaling sa akin, ha? Okay? Galit na komprontasyon ko. Ikaw kasi ang mahal ko. At hindi kita iiwan. At ipagpapalit sa kanila. Paninigurado naman niya sa akin. Sinusustentuhan ko naman yung bata. Pero sa iyo pa rin ako sasama, Maya. Oo, maaring nagkamali ako. Pero nakaraan na yon. At nangyari na yon nang hindi pa tayo magkarelasyon. Sana naman matanggap mo ang nakaraan ko. Pinapangako ko naman sa iyo na hindi makakaapekto ang nakaraan ko sa present at future natin. Pakiusap niya noon sa akin. Ayoko lang kasi na nagsisinungaling ka sa akin, wika ko. Pero aaminin kong lumambot na ulit ako sa kanya. Sasabihin ko rin naman yun sa iyo eh. Wala naman akong gustong itago sa iyo. Pahayag pa niya sa akin. Maya, ayaw kong mawala ka sa akin. Nasanay na akong mabuhay nang kasama ka. Kaya masasabi kong mahihirapan akong mag-adjust kung iiwan mo ulit ako sa pangalawang pagkakataon. Please, Maya, maawa ka naman sa akin, sabi niya. Huminga naman ako ng malalim bago ko sinabi sa kanya ang aking desisyon. Okay, sige, pinapatawad na kita. Basta sa susunod, huwag mo nang ulitin yun, ha? Ayaw kong magsinungaling ka. Oo, pag hindi na mauulit pa yon. Yun ang assurance na ibinigay niya sa akin, Papa Dudut. Naging maayos na naman kami pagkatapos noon. Pero syempre, hindi pa rin talaga maiwasan ang mga tampuhan. Lalo na kung may kinalaman sa kanyang nakaraan. Ewan ko ba, Papa Dudut, bakit parang hindi ko magawang mag-move on? Ano bang dapat kong gawin? Paano ko matatanggap ang lahat? Dapat ko pa bang ituloy ang relasyon namin o hindi na? Sana'y mabigyan ninyo ako ng advice. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Maya.